Hi guys! Welcome back to my channel. Pag-uusapan naman natin ngayon ay about sa mga tips and mga pwede nyong gawin and how to move on. Okay. Siyempre, to be specific, how to move on from a relationship. So, I have 10 points or key points or ways to move on. So, let's discuss. Communication. Siguro dapat putulin mo na lahat ng communication. Some texts, message sa FB, tawag, ayun. Kung pwede, i-unfriend mo na siya sa mga social media accounts mo, na friend mo siya. Kung mas maganda, hindi mo na bisitahin yung mga accounts niya hanggat hindi mo pa kaya. Kasi wag tayo maglokohan, te. Alam nating hindi mo kaya na makita siya kung ano man yung bago sa buhay niya. So, I think mas maganda kung i-block mo muna. Then, kapag kaya mo na at saka mo siya i-unblock and ipakita mo sa kanya na nagbago ka na hindi mo na siya kailangan, ganun. So, communication is a key to start moving on. So, next, number 2, memories. Example, yung mga gifts. Stuffed toys, teddy bears, letters. Itapon mo or i-donate mo, ipamigay mo. Sa letters, sunugin mo. Kung hindi mo to kayang gawin, simple lang. Itago mo to sa lugar na mahihirapan kang halongkatin ulit. Yung pictures, kahit saan na may pictures, burahin mo na. Yes, it's hard, but you're doing yourself a favor. Kasi kung uulit-ulitin mo yung pagtingin dun sa mga memories na yon, ikaw at ikaw lang din ang masasaktan. So, wag mong torturein yung sarili mo, te. Kayang-kaya mo yan. Iniisip mo lang na hindi mo kaya. So, give it a try first before you complain. Number 3. Ang number 3 ko ay changing yourself. Haircut, new hair color, new style sa pananamit. Kung dati medyo conservative ka, ngayon medyo ilabas mo ng konti, balikat, mag-off shoulder ka. Kung dati medyo pa-girl ka, maging pa rock and roll ka naman, basta yung kaya mong dalhin. Haircut, maganda yan. Parang pinutol mo na yung pangit mong nakaraan. It's a new beginning, so try to start a new itsura. Ayun. Kung dati naman nagme-makeup ka na, try mo na i-lighten na lang yung makeup mo. Kunyari, lip gloss na lang, may mga ganun. Yung simpleng pagbabago, pero may dating. So, number 4, bonding with friends. Number 4 ko. Huwag mong ikulong yung sarili mo na mag-e-emote ka, or something like that. Libangin mo yung sarili mo. Makipag-fling-fling ka sa mga friends mo, makipagtawanan ka kahit nasasaktan ka. Because darating din sa point na mapapagod yung sarili mo, malungkot, at madadala ka ng kasiyahan ng barkada. Yeah, super effective yan, ate or kuya. So next, number 5, wag makinig ng love songs. Ayan. So, this is super true, 'di ba? Sabi ko nga, wag mong torturein yung sarili mo. Wag ka munang makinig ng love songs, yung mga theme songs nyo, wag muna. Kung pwede, yung mga party in the USA, joke. Ayun, yung mga gano'n, yung mga party, yung masayang kanta. Pakawalan mo yun muna yung sarili mo sa mga sakit na nararamdaman mo. And then, ayun, kasi sa mga love songs, kahit na hindi tumatama sa inyo, ay nakote, yung luha, kusayang tutulo.
at sasampalin ka ng flashback ng mga memories niyong magaganda na masaya pa kayo kapag yung nakikinig ka ng mga love songs. And next, huwag magkulong or magstay sa tahimik na lugar. Kasi yun din, mag-flashback at magfa-flashback yung mga nangyari, lalo na kung matagal na kayo. Syempre maraming masayang nangyari, 'di ba? Wag mo ikulong yung sarili mo. Let it go. 'Di ba? Siguro hindi talaga siya para sa iyo or hindi ka talaga para sa kanya. Kung para kayo sa isa't isa, maniwala ka, gas-gas na to. Kung kayo talaga. But totoo 'yun, 'di ba? So, next, number 7. Be positive. Lagi mong iisipin na paggising mo, kaya ko to. I-encourage mo yung sarili mo na kaya mo at kakayanin mo. Hello, sabi nga nila 'di ba? Nabuhay ka nang wala siya. Bigla lang siyang dumating. So, kaya mo, 'di ba? Mahirap sa una, pero nakote, I'll tell you, kakayanin mo yan. So, next. Number 8. So, ito para sa akin, napaka useful. Cry hard. That's my number 8. Umiyak ka ng umiyak hanggang sa makatulog ka sa kakaiyak mo. Kasi, ilalabas mo yung sakit Yung sakit na nararamdaman mo, ilalabas mo. So, umiyak ka lang. Sumigaw ka kung gusto mo, ilabas mo lahat yan. And, sarili mo din yung mapapagod. Parang paggising mo, one day, maawa ka sa sarili mo na, hindi ako ganito. Bakit ko siya iniiyakan ng ganito? Diba? Tsaka, ang daming na mga problema sa mundo, Diba? Kung yung iba nga walang makain or something like that, kinakaya nila. Ikaw, boyfriend lang yan o girlfriend lang yan. Kakayanin mo yan. Marami pang tao sa mundo na malungkot din dahil wala ka pa. Charot. Diba? So, number 9. My number 9 is, huwag ka maghanap ng kapalit. Agad-agad, lalo na kung alam mong hindi mo pa kaya. Kasi, unang-una, niloloko mo yung sarili mo at niloloko mo yung tao. Sinaktan mo na yung sarili mo, nandamay ka pa. So, it's a big no-no. Hayaan mo lang na may nagpaparamdam sa'yo na kaya nilang mahalin ka. Pero, hanggat mahal mo yung ex mo, no. Huwag kang papasok sa isang relasyon. Kasi I will tell you, magsisisi ka lang sa huli. So, last point na tayo. Number 10. My number 10 is pray. Magdasal ka. Lahat ng heartaches mo, ibigay mo kay Lord. That's the only way. Humingi ka ng guidance, ng wisdom, ng power, ng strength sa Kanya. Kasi siya lang ang magbibigay sa'yo niyan. Diba? Siguro, may purpose si Lord kung bakit hindi kayo para sa isa't isa. Maybe masama pala talaga ang ugali niya, or may balak siyang masama sa'yo. Kaya kung ano man yung nangyayari sa buhay natin, tanggapin lang natin yun. Kasi si Lord ang gumagawa nun para sa atin. Yes, masakit, pero ang importante, may natututunan tayo. Kaya tayo nasasaktan kasi may natututunan tayo. So, bawat sakit na maramdaman natin, gamitin natin yung stepping stone to step up again and again. Huwag tayo mapapagod na bumangon kasi yun yung trabaho natin. Hindi laging masaya, hindi laging Pasko na happy, ganyan-ganyan. Sabi nga nila, diba? Kung masaya ka ngayon, asahan mo, may darating na oras na magiging malungkot ka. So, be ready lang. Think positive. Ayun. So, sana natulungan ko kayo sa 10 ways of moving on na diniscuss ko sa inyo ngayon. So, thank you so much guys for watching. And I see you on my next video. God bless. Bye.